Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng thank God it's Friday na mga lodi. So ayan, mag-update tayo ngayon, no. Sino mga nag-trade kagabi mga lodi? Grabe yung ating galaw ng Bitcoin, no. So panalo na ako ng 150 mahigit 157 na yung aking panalo. Kaya lang naka-apat na trade ako hanggang bago ako matulog, ang na-profit ko lang 45. Sayang yung 150, natalo pa. Grabe, no? So, tignan nyo yung galaw nito, mga idol, no? Kung tignan nyo dito, 4%. O, di ba? Tapos, biglang bababa ng 3%. Tapos, tataas ng 4%. So, grabe. Pag ganun siya, mga idol, kung naka 50x ka dito, tapos kunyari naka 50x ka na leverage, mga lodi, kapag nag-drop yan o nag-pump ng naka-kontra ka ng 2% pa lang, liquidated ka na nun. Halimbawa, nakalong ka, tapos nag-drop ng 2%, naka 50 leverage ka, liquidated ka na nun. Ito, 3% to. Ganun din. Kunyari, nag-drop ng 4%, o kaya nag-pump ng 4%. Tapos naka-short ka. Naka 25x kasi to. May liquidate ka na kapag naka 25x ka. Pag umangat ng 4%, halimbawa naka-short ka, no? So, grabe. Masyadong adventure yung... Ang dami namin kasi nag-trade kagabi, mga lods, no? So, may signalan kami. Sa GC lang namin. Pero hindi ito yung GC wala akong GC na may bayad, mga idol, no? Dalawa lang yung GC ko, mga lodi, yung kay KGX tsaka yung sa aming mga taga dito lang sa amin, mga idol, no? So, yung kay KGX doon, kumukuha din ako ng technique ni boss doon. Siyempre, nandun kami. So, sa mga gusto lang na makapunta doon sa Telegram ni KGX, mga idol, kailangan yung gamitin yung link ko o kaya yung link ni KGX pagsasali kayo, mga lods, no? Andyan yung link natin sa baba, mga idol. Once na makasali kayo, PM nyo siya. Andyan din yung Telegram niya. And then, i-verify niya kung talagang sa amin kayo galing. At dun, makakasama ka na. At kailangan nagtitrade ka, no? Active trader. Kasi ba't ka sasali doon? Hindi ka naman pala nagtitrade. So, kagabi kasi kami mga taga dito. Tinry namin. So, profit naman, kaya lang medyo sayang nga yung panalo nabawasan pa yung profit. So, pambodega na lang natin yan sa ating XRP or Doge, mga lodi. So, mag-update na tayo ngayon. So, next Thursday, unahin ko na to. Next Thursday, meron tayong FOMC, mga idol, no? At medyo importante yan dahil inutos na ni Trump yan, no? Inutosan niya yung Fed. Pero, hindi ko alam kung susundin nyo kasi private yun, mga lods, eh. Hindi naman nauutosan yun, eh. So, titignan na lang natin kung susunod si Jerome Powell dyan. Pero mahaba-haba pa naman yan, sa Thursday pa yan, mga lods, no? So, ito ang ating hour chart, no? Sa ating crypto bubble, medyo kulay green, mga lodi, no? So, ito ang one day natin. So, nag-negative yung anime. Grabe yung anime. So, ngayon, positive na siya. So, medyo magalaw, magalaw. So, Melania, negative, as usual. Ngayon, positive 4. Na? So, mamaya, may mga news tayo tungkol sa mga coins na meme coins nila Trump, mga idol. So, bago tayo mag-start, mga idol, request lang po, palike muna ng ating video. Laking tulong yan sa ating channel, mga lodi. Hindi naman kayo mapapagod pag pinindot nyo yung like. Kaya mag-like na, mga lodi, no? So ayan, mag-update na tayo. Pero unahin na natin to. Ang lupit na ito, natawa ako dito. So, natatandaan nyo ba to yung gesture ni Mark Zuckerberg dito na nakatingin siya dun sa put ng bata ng asawa ni Jeff Bezos. So ngayon, nag-post yung asawa ni Jeff Bezos, nilike ulit, no? Nilike ni Mark Zuckerberg, kaya nagkaroon ng poll dito sa Polymarket, nagkaroon ng poll. Zuckerberg divorce in 2025, nasa 11% chance na. Ang kulit din ng mga tao, no? Ang kulit, yari si Asian pa naman yung asawa ni ni Mark Zuckerberg. Grabe, no? Tawa lang ako dyan, eh. Tapos eto na, the age of crypto began today na, mga lodi. Grabe yung mga news natin, puro positive, pero hindi na-apektuhan yung market, no? Bakit kaya, mga lods, no? So, sa tingin ko, ano na yan? Itong ating market, may mamaya na yan.
Yung market natin, mga Lodi, ito. Sa tingin ko, yung mga, pansinin nyo dito, halos mga, wala yung mga main character dito. 'Di ba? Wala si Ethereum, Solana, XRP, ADA, so medyo tahimik sila, no? Parang may hinihintay kasi mga Lodi, no? Kaya yung ating market, sa tingin ko, ito yung pinaka talagang last chance. No, last chance na bago lumipad, mga idol, no? So ayan na nga, the age of crypto began today. So dahil nga may pinirmahan na si Donald Trump, no? Trump has signed an executive order to develop a national digital asset stockpile, no? So ayan mga lods, no? Tas ito, dahil nga doon, ito unahin ko na rin to. Sabi dito nung crypto czar ni Donald Trump na si David Sachs, mga lodi. Sabi niya, yung NFT and meme coins are collectible. Sabi niya, hindi ko alam kung naiintindihan niya. Yung NFT, malamang collectible. Pero yung meme coins, I don't know. No? Hindi ko alam kung naiintindihan niya yung naging collectible. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa meme coin ni Trump. Mukhang meron silang balak mga lods. No? So ito na. Just an hour ago, the below executive order has signed by President Trump. This includes a variety pro-crypto measures, all aimed at strengthening American leadership in digital financial technology. The long-awaited National Crypto Reserve, no, hindi kasi nakalagay na Bitcoin, pero Crypto Reserve was part of this executive order. So hindi ako sure, no, kasi si Loomis ba yun yung nagsabi? Check ko nga. Ano natin dito? Senator Loomis. Tama ba yung spelling ko? Ayun, si Cynthia Loomis pala. Ayan. Ito yung, pinost niya kasi ito 13 hours ago mga Lodi. Sabi dito, digital assets are the future and it's United States wants to remain a global leader in financial innovation. Congress needs to urgently pass bipartisan legislation establishing a comprehensive legal framework for digital asset and that strengthens the US dollar with a strategic Bitcoin reserve. I am humbled my colleagues have placed their trust in me to chair this historic subcommittee and I look forward to shepherding bipartisan legislation to President Trump this year that secure our financial future. So hindi pa yung Bitcoin reserve, mga lods, no? Kasi parang ang sinasabi kasi, mga lodi, is crypto reserve, national crypto reserve. Parang hindi ko alam kung Bitcoin reserve na yung nakalagay. Pero nakalagay national crypto reserve. Kaya nga sabi dito, mga lodi, the digital currency held in that reserve had not been specified, no? 1 week ago, the New York Post reported that President Trump is considering prioritizing digital coins founded in the US kasi, mga lodi, no? So, this includes coin like Solana, USDC, and Ripple. So, dito nagkaroon ng pag-aaway, mga lods, kasi naiinis yung mga Bitcoin Maxi kasi parang pinipigil daw ng XRP yung nangyayari. Pero mamaya, tingnan natin. The idea of an American strategic reserve that would prioritize digital coin founded in the US. So, ito nga, mga lodi. So, ang sinabi kasi ni Trump, we will make America great again. 'Di ba? So puro mga made in the US yung dapat nilang suportahan. Yung parang ayun yung naisip ko. So kung titingnan natin dito sa CoinGecko kasi mayroon dito nakalagay top made in the US coin by market cap. So ang number 1 dito is yung XRP. No? Solana, Cardano, Chainlink, XLM, Sui. So makikita niyan, at ito yung pinakamalupit na nakita ko dito. Parang magkakaroon parang it makes sense na gumawa sila nito. Ito. The Trump, no? The Trump coin. So, hindi ko alam to, mga lodi. Hindi natin alam yung plano nila. Meron silang matitinding plano, 'Di ba? Pero syempre, baka magalit naman yung mga Bitcoin. Ayun nga, nagkakaroon nga sila ng pagtatalo, mga idol, Ako, tutol ako sa pag-aaway nila. Kasi, gusto ko rin naman si Bitcoin, pangarap ko nga magkaroon ng Bitcoin kasi kaya lang sa ngayon kasi hindi pa natin kayang bumili, no?
So gusto kasi pag bumili ako, isang coin talaga. So hindi pa kayang bumili. So ang plano ko talaga, next bear market, doon ako bibili ng maraming Bitcoin hanggang kaya ko. No? Kaya lang kasi nagkakaroon sila ng pagtatalo dito. Kasi lalo na to, nung lumabas to, sabi ni The Wolf of Wall Street dito, mga lodi, no? Strong humor, don't shoot the messenger but hearing it through reliable channel. So narinig niya daw to sa reliable channel. The strategic stockpile they are discussing putang. Sorry mga lods, darating ko lang kasi ang init sa labas, nagatid ako eh. So medyo yung mata ko silaw. The strategic stockpile they are discussing is BTC and XRP, not a joke. Sabi niya, not a joke, we will see. Sabi niya gano'n, no? So, ayun yung sinabi dito ni The Wolf of Wall Street, mga lodi. No? Ayan siya, na merong 1 million followers, ha? Sipin nyo, hindi naman siya magsisinungaling siguro sa mga followers niya. So, ayan. Tapos, ito yung mga Bitcoin Maxi na parang galit sila ngayon sa mga XRP kasi parang ang gusto kasi na, ako, napapansin ko lang to, ha? Yung mga OG na yan, syempre, mga Bitcoin talaga hawak niyan, yung mga matatagal na mga idol, no? So, parang meron agad silang bias na gusto nila Bitcoin lagi, Bitcoin ganyan. Kaya lang ang ano lang sa akin, yung mga bago, yung mga newbie, parang syempre kung ikaw tatanungin, ayoko ng Bitcoin kasi medyo mahal na eh. Ganun eh. So, maghahanap sila ng medyo okay din na coins na may project, na may partnership, na kaya nilang bumili tulad ng XRP, magkano lang XRP. So pwede silang bumili, mag-imbak, pwede silang bumili ng Doge, pwede silang bumili ng something kumbaga kung ano yung kaya nila, yun yung binibili. Kaya lang kasi parang ang nangyayari kasi yung mga OG, parang ang priority nila Bitcoin, wala na silang pakialam sa mga ibang coin. No, ganun, no? Sabi dito, the biggest obstacle for the strategic Bitcoin reserve is not the Fed, the Treasury, banks, or Elizabeth Warren. It's Ripple, XRP daw. They are aggressively lobbying against the SBR by throwing around millions of politicians, desperately trying to derail it. They did the same to attack Bitcoin mining under the Biden administration. Obviously, they want to protect their marketing narratives and push for CBDC built on their platform. So sinagot to ni Brad Garlinghouse. Legit yan mga idol, meron siyang 1 million follower, no? Sabi dito ni Tito Brad, unless you are choosing to ignore the core tenets of the POTUS campaign, which aggressively supports American companies and technologies, our efforts are actually increasing the likelihood of a crypto strategic reserve, which includes Bitcoin, happening. So parang sila Brad, mga idol, pinupush din nila yun. Pinupush nila pero hindi nila sinasabi na sa kanila yung ang parang nangyayari kasama kumbaga lahat, no? Kumbaga kung sino yung may gilas na pwede maging Bitcoin reserve, sige. Ganon, no? Hindi sila nagpipick na sige, lang Bitcoin lang, walang ganon, no? So ayun yung dito mga idol, no? Si Pierce to na merong 71,000 followers. Ayan. Sabi niya hindi to opinion lang to mga idol, no? Hindi to talagang global news. Opinion lang to ni Pierce Rothschild. So hindi natin alam kung totoo yung sinabi niya o hindi, 'di ba? So, opinion niya lang 'yan, no? Isang tao, no? Opinion niya lang. Sinagot lang siya ni Brad. Hindi siya global news, no? Tapos, eto naman sinagot naman ni Moon Lambo, 'yon si Pierce. Parang nagkaroon na sila ng sagutan. Sabi niya dito, I'd rather enjoy seeing the toxic Bitcoin maximalist melting down, fragile little snowflakes. Sabi niya, not enough eggplant emojis on the planet for these idiots. Sabi niya, no? And they're hilarious blaming Ripple. In the word of toxic BTC Max Kaiser, cope harder. Sabi niya ganun, no? So, maraming mga lodi nagsasagutan na sila dahil sa mga ganyan. Dahil lang din sa Bitcoin reserve or crypto reserve, no? Sabi naman dito ni Digital Asset Investor na meron din siyang 411,000 subscriber o follower. Why would Bitcoin be
in a strategic US reserve anyway. Kasi US nga eh. Di ba? Is there any proof it was made in the US? It could be Russia, China, Philippines. Hell, it could have been created on Epstein Island for all we know. So ayan mga lodi, no. So medyo nagkakaroon sila ng bias, no. Lumalabas yung mga bias nila. Sa akin mga idol, kahit anong mangyari dito, okay lang ako eh. Kasi hindi naman ako XRP yung pinaka malaking hawak kong invest. Sa akin malaki na yun kasi mahirap lang kami. XRP. Pero Bitcoin, gusto ko rin yung si Bitcoin mga lodi. Mandami kong sticker ng Bitcoin eh. Papatato ko nga yan eh. Di ba? Pero hindi dapat hindi ganito yung nangyayari, no? Tama to, ito. Tama to si David Schwartz eh. Sabi niya rito, we can fight each other we can align against those who think people shouldn't be allowed to make their own choices, no? Ayan. Do we want to repeat the mistakes that got us into the mess Trump's getting us out of, no? So kumbaga gusto niyo bang bumalik tayo doon na nilalabas na nga tayo ni Trump eh sa mess na 'yun eh, di ba? Huwag niyo na hintayin bumalik tayo ron. Di ba mas maganda kung sa crypto space lahat ng mga dapat walang XRP Army, Bitcoin Maxis, dapat mga tayo, crypto maxi pwede, no? Kasi lahat 'yun eh, di ba? Crypto community dapat, no? Hindi tsaka unang-una hindi naman na talaga mawawala si Bitcoin mga lodi dahil ayun yung unang-una eh. First mother coin 'yan kumbaga eh. Hindi dapat natin inaaway o nakikipag-away sa mga iba, no? Pagdating sa mga ganyan. Kanya-kanya, tama yung sinabi niya rito, allowed to make their own choices. So, kanya-kanyang gusto yan eh. Kung gusto mo ng Bitcoin, di Bitcoin. Oh. Kung gusto mo ng XRP, o gusto mo ng Solana, gusto mo ng Ethereum, ganun. 'Di ba? Hindi yung kapag gusto mo ito lang. 'Di ba? Kaya nga si Trump kasi pro-crypto, hindi naman pro-Bitcoin. Hindi wala naman siyang pro-Bitcoin na sinabi. So, ang dapat doon, pro-crypto, lahat tayo dapat makinabang, 'di ba? Hindi yung nag-aaway-aaway pa tayo para kayong mga Pinoy mga Amerikano kayo, tas bakit hindi kayo ganyan? Mga Pinoy ba kayo? So ayun, 'di ba? So at sabi rin dito ni Vincent Scott mga lodi, yung RLUSD is not CBDC. No, kasi nga pinirmahan niya na yung ban no? Baban niya yung Central Digital Currency. So hindi CBDC yung RLUSD, ayun yung sinabi niya. So in-explain dito 'yan. No, i-post niyo na lang. Tapos basahin niyo, no? Pero ito yung sinabi dito. While XRP and CBDC both deal with digital currencies, they serve different purposes, have different origins, and operate under different structures and regulatory framework. So, ayun mga lods, no? Hindi pare-parehas po, no? Ito, pakinggan nyo to mga idol, no? Kakapalo ko lang dito kay Vincent Scott pero ang lupit ng mga lagi niyang sinasabi. So, ayan, check natin. It's the 11th hour of midnight right now. Trump just said he's going to order the Fed to cut interest rates at a time when inflation is soaring. You don't do that unless you intend to hyperinflate away. You don't do it. This confirms it. You can't do that when inflation is soaring because you're flooding more money into the fucking system. Artificially. It shouldn't be there. They know they have to take it down. They have to take it down. That's the only way. You don't pay this shit off. You don't pay off $36 trillion worth of debt, $37 trillion worth of debt. You don't fucking do it. Now they're with $500 billion with the losses at the banks. And then we see, yield spiking. We see all these other indicators. Oh my God. You have to understand. These systems are designed to collapse. They always find something new to go into. And we see it being built. We see the laws coming online. There's only one fucking company out there that built a means of exchange, a method of payment, and a unit of account.
XRPL, XRP, and RLUSD. And the technology is designed to handle all of these type of transactions. And all they fucking gotta do is say, all right, RLUSD, you're legal tender now. Ripple, you're the new fucking SWIFT. And the Fed. And Federal Reserve notes just disappear. Everyone dumps it all at once. This is fucking scary, man. See it for what it is. They're gonna default. That's the fucking plan. That's the fucking plan. What do you say, we can take care of our debt rather rapidly? Yeah, they're gonna fucking default on it. Because it's all Federal Reserve notes. Who cares? Oh my god, man, this is fucking scary. And not for nothing. He already talks about, too, creating the ERS, which is External Revenue Service. And what is cross-border payments? But external fucking revenue. And he's gonna get rid of the IRS, which is what the Fed is using to keep the fucking scam alive here at home. And the SWIFT is what does it internationally. And he's talking about, like, buying Greenland, doing all this. And then it's like, where the fuck is the money coming from to do any of this shit? And if you want to print it all up, you're gonna have to get it at a lower interest rate. Oh, God, man, this is all playing out so fucking simply. Like, look at history. Look at what happens every time they do this shit. These other countries are already abandoning the dollar in international trade. Okay? Like, this is... there's no other way to say it. Like, they're gonna fucking default. And everybody's gonna be holding fucking Federal Reserve notes because it's gonna be like, well, that fucking sucks. Wish I would have known about this. And for the strategic reserve, like, remember, they're saying it as digital assets. They're not even saying Bitcoin. They're not even saying Bitcoin. And Michael Saylor didn't even get the Trump pick. Brad did. What else can we even fucking say at this point? How much more can we put onto the top of this case? Fuck, man. We got the SEC meeting happening. They put it behind closed doors and shit. He's gonna be signing some executive orders today, and he went and just told the whole World Economic Forum to eat his ass. And they all run off Federal Reserve notes. God, man. Eto si Vincent Scott. XRP to, XRP Maxi naman to, mga lods, no? So talagang ang laki ng paniniwala niya na XRP right now. And RLUSD yung magiging ngayon, pinaka-bida ngayong tawag dito 2025 o ngayong bull run, mga lodi. Ito kanina naiya lang ako nung nakaraan eh. Kailan ba to? Basta sumali ko sa kanya yung mga ganito niya. Kaya lang pinagsasalitaan niya ako, hindi ako nagsalita. Tapos umalis na lang ako. Yun. Tapos ito, bukod naman sa labas tayo ngayon sa Bitcoin tsaka sa XRP. Rumor, Trump and Doge ETF to be approved by Monday. So ito mga lodi yung Trump, ito nag-iisip na nga ako sa Trump mga idol kasi yung baba ng Trump di ba? So yung Trump kasi mga idol, sa meme coins, medyo isipin nyo nga meron nga tayong mga meme coins Bakit hindi ka magkaroon ng meme coins ng presidente? Pera na lang kung dito ka bumili. Malas. Pero kung dito sa baba, mga idol, siguro iniisip ko pa Hindi ko sinasabing bumili kayo Ako yun. Nag-iisip ako kung bibili ko na itong Trump na to. Kasi mukhang hindi naman siguro papabayaan ni Trump yung mga ganito, di ba? Kasi mapupulaan siya pagdating dito Di ba? Kumbaga, pwede siyang kasuhan pag nawala na siya sa posisyon. Inano mo, nirag pull mo yung coins mo. So, hindi ko alam kung, kasi isang beses lang, mga idol, sinasabi ko sa inyo. Isang beses lang nabanggitin ni Trump to. Tapos si Melania, yung asawa niya, magsuot lang ng damit na to the moon. Halimbawa, nagsuot ng damit yun na to the moon. Yung coins nun, papalo talaga. Mga lodi, ganun yung iniisip ko dito Mga lods Kaya parang ang hirap pabayaan kasi nasa drop sila lahat Alam mo yun, yung biglang ako, halimbawa, dito, iniisip natin, wala na, drop na to. Lalo na tong Melania. Lalo na to, grabe to, talagang higang-higa to. Wala, higang-higa talagang durog na durog, no? Drop na drop, negative sa negative na. Tapos kinabukasan, pagkakita mo, umangat na siya, no? Kumbaga, biglang nagkagulatan, lumangat dito. Tapos malaman-laman mo, lumabas pala si Melania, may suot lang siya na to damo na damit, Yung baga, sayang, di ba? Sayang, nakita ko ng ganito kababa, Pero hindi ko wala pa ako nito, mga idol, no? So iniisip ko lang sa sarili ko yung kausap ko. Kumbaga, no? Siguro ako maglalagay ako dito, siguro mga 10,000 pesos lang. Tig-isa sila.
Ganon. Ganon lang yung aning ko. Pwede yun. Pero yung malaki, kukuha pa ako sa mga ibang coins ko. Halimbawa, babawasan ko yung Doge ko, babawasan ko yung XRP. No. Hindi mangyayari yun, mga Lodi, no? Siguro yung mga ano lang natin, yung kaya lang natin talaga mawala. Kasi bago natin tayo niyan eh. Ayun lang iniisip ko dyan eh. Mga Lods eh. Sipin nyo, may mga ganito pang rumored, no? Siyempre, Trump coin yan. Gawa pa sa US yan. Ang priority ni Trump, yung mga gawa dito. Eto naman, mga Lodi. Shoutout nga pala kay Sanel Binaya. Lagi akong binibigyan ng news nun eh. So, ito. Ivanka Trump, no, anak din ni Trump to. Ivanka Trump announced that, apo ata to. The Ivanka token is being promoted without her consent or approval. So, Ivanka, ano to? Ivanka? Check natin kung ano nangyari sa Ivanka. Wala pa, no? Nasa Solana pa rin, no? Wala pa siya sa mga, wala pa eh. So, hindi pa daw yan, mga idol, hindi, wala raw sa consent niya yan, no? Hindi niya pa inaaprobahan yan. So, sa tingin ko, bukod kay Trump tsaka kay Melania, wala nang mga bibiling, kumbaga tatangkilikin na coins pag naglabas yung Trump team. Kundi yung dalawa na lang. Pera na lang si Baron. Siyempre si Baron, may mukhang may tira yun eh. Kumbaga sa may tira si Baron eh. So hindi natin alam kung tangkilikin pa sila, tas napakababa ng coins ng mama niya, papa niya, o lolo nila. Tapos bibilin yun sa kanila. Anong meron, 'di ba? So sa tingin ko hindi yun masyadong tatangkilikin. Pataasin muna nila yung yung Trump tsaka yung Melania. So ito galing din to kay Sanel Binaya. Chinese traders rank rake in 121 million from Trump meme coins frenzy. Trading activity spiked during Asian market hours, driving significant price surge by fueling major profits with one wallet. Amazing, 27 million. So, sa Trump na token to, may mga nangyayaring trading volume sa kanila. Mga Lodi, no? If crypto is so anonymous, how do they know it was China? So ayan, hindi natin alam eh. Tapos ito, sabi dito mga Lodi, GovRep proposes Trump amendment, no, to allow third presidential term. So kapag nagkaroon ng third presidential term, another 4 years. Tennessee Congressman Andy August introduced a constitutional amendment to permit 3 presidential term, especially citing Trump as motivation. Pero sa tingin ko medyo malabo to. Di natin alam, no? Kasi magiging unfair, no? Magiging unfair sa mga naunang mga presidente. Tsaka yung mga kalaban ni Trump, hindi papayag yun. Medyo magkakaroon tayo ng mga dyan, madugong welga pagka ganyan. So, hindi natin sure to, mga Lods, no? Huwag tayo masa masyado dito. Ayan. So, check muna natin yung mga comment nyo, mga Lodi, no? Overall, mga idol, yung napakalapit na. Parang nandyan na lang. Any moment, no? I-announce na kung ano yung mga crypto-related natin, reserve. Mga idol, no? O yung ating National Crypto Reserve, mga Lods, no? So, itayin na lang natin. Ako, medyo nainip na rin ako. Hanggat maaari, nagtitrade na lang ako pag nainip ako. Tapos, bodega na lang. Ganun lang, high risk lang. Lang ako, talagang yung risk management ko, medyo solid lang. Mga Lodi, no? At hindi ako naiinip mag-position. Minsan kasi ganun eh. Mga idol eh. Sa sobrang gusto mo mag-trade, kahit hindi mo pa oras position, nag-early position ka na. Kaya minsan natatalo ka tuloy. 'Di ba? So, kung may guhit ka, sundin mo yung guhit mo. Huwag ka masyadong mataranta or something, 'di ba, mga idol? Huwag ka mainip, kumbaga. O kung scalper ka, itong 1 minute. Pwedeng to.
Basagin niya kaya yan. Pwede pang mag-drop yan, oh. Diba? So, saka na tayo magaganyan-ganyan. Basa muna tayo ng mga mga comment nyo, mga lodi. Kahapon, di ako nakapagbasa. Sakit ng ulo ko kahapon. Ibang-iba yung init niya yun, no? Parang, nakaka vertigo. Alam niyo yun? Dahil matining yung sakit ng ulo ko. May ganun. Ano yun? Pag galing ako sa labas, mga lodi, siyempre nagmumotor ako eh. Nahatid ko sundo yung aking mga mahal sa buhay eh. Pag sobrang init, grabe, nakakaanihilo. Shoutout muna. Si Arnel sa Pitanan, shoutout sa iyo, idol. Maraming salamat. So ayun lang mga lodi, huwag niyo kalimutang i-like yung video natin ha. Check niyo yung mga link natin diyan sa description, mga lods, no? Check nyo, medyo malulupit yung mga nandyan, mga lodi. Pakayaman nyo yan. Si Clavis, maiksi yata bid natin na idol. Ayan, pump dump. O, ayan, parang yung Crony coin. Ang dami nga nagsasabi, may comment dito ng mga coin, mga lodi. Ako hindi mo na ako mag-entertain ng mga coin. Siguro, hindi ko, wala. Ang focus ko kasi ngayon, bodega sa XRP tsaka sa mga hawak kong coin eh. Tas trading. Mahirap kasing parang sayang kasi. Halimbawa, 'di ba, bull market na nga, bull run na nga eh. Ito yung pinakahintay mo ng ilang taon. Tapos bigla kang tataya sa coins na nakita mo lang ngayon, tas na-hype. Tas biglang nag-drop. Eh di sana nag-stay ka na lang dun sa inalagaan mong coin, di ba? So, dun ako na, parang ganun lang yung ano ko dun, no? Yung aking thoughts dun. Buti hindi ginawang business yung Trump war, hindi gaya ng iba. Pwede kaya na magkahati si Mr. Beast at Elon Musk? Pwede siguro. No, kaya lang hindi. Sa tingin ko hindi na. Kasi pares naman nila kayang bilhin yun. Ba't makikihati pa sila? Nabudol si Idol. Nadinig ko. Sinabi Idol na inevitable. Inimitable. Bearable guy, the Simpson of Twitter. Oh, yun, tama yan. No? Si Clavis. Si Nebs Trader, shoutout sa'yo. Dong yan. Dropping BTC after all-time high. Grabe si Popcat. Oh, wala. Ngayon, mababa yun. Scalping, na kung muna. Pakonti-konti. So, ganun din ako ngayon, mga lodi trades. Scalping lang. Pa $10 lang. 15, 20. Masaya na ako eh. No? Para lang pandagdag sa aking mga bunibudega. Yung thumbnail mo talaga, idol, nagdala. Ganun ba? Alam niyo ba ang problema ko everyday kung ano yung ita-title ko? Tsaka kung ano yung ita-thumbnail ko. Everyday ako nag-upload ng video, hindi ko alam yung ita-title ko. Ayan, sangayon ako dyan, XRP Doge. Si Hanso, malabo pa sabaw ng ulikbang pusit, no? Ayan, hindi ko kayang tignan portfolio ko, nanghihina ako. Namualdo, wag mo nang tignan. Ganun lang yun. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Ako, Jeb, saan po makikita yung legit link ng Uniswap? Hindi. Alam ko saan yun eh. Sa parang mga ganito yun eh. Hindi na ako kasi gumagamit nun eh. Idol eh. Hahanap tayo kung gusto mo. Kasi baka nga naman may scam ka, ano? Good day, boss. Kailan kaya malis yung RUSDT sa... Alam ko mga... sa tingin ko mga idol, ano pa eh. Hindi pa kasi... Kumbaga yung plano, mga lodi, hindi pa buo, no? So, marami pa silang dapat gawin inuuna kaysa ilista yung RLUSDT sa mga big exchanges, no? Kasi parang priority talaga nila mga banks eh. So, pero mangyayari yan, mga lodi, wait lang tayo. Tama yung analogy mo, idol. Tama lahat yung sinabi mo. Nag-pump bago inauguration tapos sell the news ang nangyari. Kaya si pullback during inauguration. Kaya wait natin mag-sell muna. Ultimately, babalik din lahat na mag-pump lahat yan. Salamat, idol. Nandyan ka mag-enlighten sa karamihan, lalo na sa mga bago sa crypto. Si Richard Tadinas, shoutout sa iyo. Sa SHIB, punta tayo kay Shaitoshi. Maraming sa SHIB, kaya lang medyo maliliit lang kasi yung mga news nila eh.
Mga lods, ang pinopromote nata nila ngayon is yung treat. Pero ito, dito. Sabi dito, just I love this. Mass adoption, SHIB adoption. Things like this are only possible in Shibarium. Paying with SHIB through Shibarium is easy and also cheap. So, meron din silang, kung meron kang account sa Shibarium, ma-experience mo to. Wala kasi yung account sa Shibarium eh. Pero hindi, meron pala. Hindi ko lang siya ginagamit, no? Meron akong Shibarium. Kaya lang kasi yung aking SHIB is nasa BitGet eh. So, masarap daw mag-stake doon eh. Pag sa Shibarium, tapos meron kang SHIB o kaya Bone, medyo solid din daw mag-stake doon. 8 hours ago, new way to launch on Shibarium, thinking about testing this out. So ayan mga lodi, yung mga news lang Satoshi. Pero hindi naman sila nawawala, hindi naman sila andiyan pa rin naman sila. Sinoffer yun, no? Idol, bumili ako yun ng Melania coins, napakababa na, pagkakataon na para makabili. Sige, ganyan nga yung ginagawa ng iba. Kasi nga mababa no? Doge going to Mars, the red planet, and Doge will turn to red. Jerry Benaventura, shoutout sa'yo. Dapat kung gaano karami ang view, ganoon din karami ang like. Huwag nyo kalimutang i-like ang video. Tama. Tama si Kevin Conspiracy dun. It could only take 0.5 millisecond of your life in exchange of Jeblos news and update. Oo nga naman. I-like nyo naman yung video natin. Bear market na, Lods. Nag-top na lahat. Euphoric tayo lahat nung nakaraan. Tapos na pala bull run, malas naman. Hindi ko alam kung sa inyo nakuha na bear market na, pero sa akin, sa tingin ko, hindi pa. Bull run pa lang tayo, no? Bull run pa rin, sabi ko sa akin. Ngayong 2025, no? Pero kayo kung sa tingin nyo, bear market na, mag-short na kayo. Short nyo yung mga coins. Solid boss XRP. By the way, kaboss mo si Lipcram. Si Bayaw? Hindi ako yun. Ang dami ko naman kaboses. Kaboses ko si Lipcram, si PH Update. Kaboses ko rin daw si Boss Robo. Kaboses ko rin daw si Robin Padilla. Dami nyo naman gusto. Okay lang yan. Wala akong kaboses. Sila yung kaboses ko. And tatandaan nyo hindi ko sila kaboses. Sila yung kaboses ko, mga idol. Ayun, tama ba? Hindi nila ako kaboses. Sila yung kaboses ko. Ganon, tama. Pa-shoutout sa misis ko. Unti-unti ko na rin siya tinuturuan sa trading para happy family. Boss, sabay kami nanonood sa iyo after ng work namin. Salamat. Si Brian Remigio. Shoutout sa iyo at sa iyong mahal na misis. Idol Brian, ha. Ayan, no? Good luck sa ating crypto journey, mga lodi, no? Ayun na, sinabi na natin, Ashuda. Napanood nyo na ba yung news na may bahay na pinapagawa si Elon Musk dyan sa Pilipinas? Mamaya, bibili na. Ilang beses ko na yan eh. Pero sige, nakita ko lang, kaya lang di ko naman pinapanood. Pero ilang beses ko na narinig. No? Dalawa na nga daw yun eh. Tsaka gagawa nga daw siya ng company dito eh. Pero sige, check natin yan. Tagal nga mag-pump by the dip with the what na nga ako ngayon eh. Kapag wala, chill lang, relax lang. Huwag magmadali, mga lodi, no? Sa CoinMarketCap, meron ng category ng made in US. Di ba? Sa CoinGecko, di ba? Kanina. Saan ba yan? Paano ba natin makita? Pucharagis, kanina nakita ko na yun eh. Sa categories ba yun? Basta meron na dito. Wala. Paano ba yun? Categories. Kanina nakita ko na dito sa taas lang yun eh. Ngayon wala na. Napin nyo na lang dito sa categories. Ayan may kita dyan. Ito, made in USA. Ayan Made in USA. So, XRP. So, ganun lang. Sa CoinGecko, meron na siya. Punta lang kayo sa categories, mga lodi. Boss Jeblo, ano masabi mo sa player token at GRT, the Graph token? Sasabog din yan pag nag-bull run talaga. Alam nyo yung player? Sa tingin ko, yan eh.
lalagyan nila ng utility yung Doge. Parang meron ako nabasang ganun eh. So, hintayin na lang natin. Solid din yan, no? Dati meron ako niyan eh. Kaya lang binenta ko na nung nag-up eh. Mukha nang ayan na yung high peak ng crypto ngayon, Kuya Jeb. Baka mag-alt season na sa susunod. By the way, di po ako nakanood nakaraan business ko. Shoutout sa'yo, John Michael, tsaka si Moto, no? Shoutout, idol. Salamat. Si Dance Random Video, XRP lang daw siya. Si Arnel, sa Pitanan, Boss Jeb, may gusto po ako itanong sa inyo about Trezor. May 100 XRP ako, tapos ilalagay ko siya sa Trezor. Pag po ba i-withdraw ko sa Trezor, 100 pa din po ba i-withdraw? Meron siyang piece, idol, no? Hindi ko alam kung magkano sa XRP. May iwan mo ng XRP. Kailangan merong may iwan sa tingin ko eh. Kahit isa lang. No? Kasi baka sa susunod wala ka nang pang-gas fee. Hindi ko pa kasi na-experience maglabas ulit. Nagpasok lang tayo sa Trezor nung bumili tayo, no? Hanggang ngayon nandun pa rin sila, mga lodi. Pero nung nagpasok ako ng example sa Doge, for Doge kasi yung P, no? So mga nasa siya, mga idol eh, yung parang yung piece niya, transaction piece niya is mga nasa humigot kumulang 200 pesos. Pwedeng mababa sa 200. Ganun. Bonus na ang BTC Lods. Si Dolpan Zero, tsaka si Arnel sa Pitanan, shoutout sa'yo. Basta laging may peace, mga Lods, no? Kaya mas maganda, nakaplano yung bawat transaction mo sa cold wallet. May mas mabilis kasi na layer 1 na sobra bilis sa Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. Kaya again si JP Morgan sa Bitcoin kasi may sarili sila blockchain, no? Kaya lang walang bibili nun kasi, mga lodi. Sinabi na yun eh. Pagkagaling mismo sa bangko, ayaw nila. No? Yung sa sariling bangko, ayaw nila. Kasi parang magiging bias nga naman yun. No? Parang medyo malayo ata si Elon kay Einstein. Opinion mo yan, idol eh. No? Kanya-kanyang opinion yan. Sabi ko nga sa'yo eh. Yung iba, para sa kanila, si Einstein yun. Sa'yo, hindi. O, di ganun lang yun. Basahin na nga natin. Si Einstein more on discovery para sa akin. Ba't sa tingin ba hindi nag-discover si Elon? Para sa akin, para siyang si Nikola Tesla na invention kasi hindi naman inventor si Elon. Pero innovation para sa tao. Kaya yung minamagic niya lang ba yung mga niya? Kaya naging idol ko si Elon noong gusto niya ipagpatuloy ang buhay sa Mars ng susunod na henerasyon. True? Iba-iba naman kasi pag tinawag na genius eh, mga lodi, no? Same kay Tesla, ginagamit na sarili niyang pera para sa invention niya para sa tao. Nakakalungkot na namatay siyang mahirap at nag-isa sa buhay. may backstory pa si idol, no? So ikaw yan, idol, kung sa tingin mo goods na goods lang tayo dyan. Ayan, si Moser buwelo lang yan, sabi niya. Si J Ben, shoutout sa'yo. Kay Jeb, ano kaya mangyayari kung hawak mo ang more than 80% ng supply ng isang token gaya ng kay Trump? Ibig sabihin, parang makokontrol mo siya, mapapagalaw mo siya kung gusto mo. Then pumusta ka sa short. Binenta mo lahat, bumili ka ulit sa baba gamit ang lahat ng gains mo, tas naglong ka. Hindi natin alam kung ano mangyayari kasi hindi pa natin nararanasan yan eh. Kaya kung sugarol ka, tama na siguro 1% ng portfolio mo. Alam nyo mga lodi, kasi maraming nagulat, nagtaas kilay nung naglabas ng Trump coin. Pero sa tingin ko may balak sila dun sa Trump coin. No? Meron silang plano dun. Hindi lang natin alam kung ano. Pero sa loob ng isang taon niya ngayon, ng 2025 o hanggang nakaupo si Trump, meron at merong mangyayari para mag-pump yung coins na yun. O nga, Lod, sakala ko pa naman, tataas na nangutang pa naman ako. Alam mo, idol, masama yung nangungutang ka para sa crypto. Hindi yun advisable tawag dito, bad yun mga Lods, no? Kaya nga sabi nila, invest what you can afford to lose lang eh.
Eh yun, hindi, kumbaga kontra na agad kasi inutang mo pa. So, hindi mo siya talaga pwedeng malus. Kasi kailangan mo siyang bayaran. Doble yun eh. Doble yung ano mo ron eh. Ano ba yun? Hirap sabihin eh. Hindi ko masabi. Yung words na gusto kong ano. Matamlay Idol Jeblo, bakit? Dahil sa meme coins ni Trump, easy money sa mga owner. Si Senji. Anime coin. Nakita ko yung anime coin dito ha. Saan na yun? Ito. Ano natin siya, day? O negative siya. Month. Wala siya ng month. Bago lang pala yan. Kasi day lang eh. Sa week meron. Ay wala siya week. Bago nga lang day oh. Hours. Oh yan. Pero sa hours natin medyo kulay green yung mga sutoy ah. Sana SHIB may ETF this year. Kaya lang di natin sure kung papayagan nyo. Hindi ko alam kung ano ba siya. Pang ano ba yon? American something ba yon? Nasa Amerika ba siya? Wala ata eh. Milanyo, number 200 oh. Yung flam oh. Kaya pala tumaas yung flam nung nakaraan oh. Supra din oh. Mga alam ko lang na coin ha. Hindi mo natin alam lahat to eh. Ano ba? May page 2 pa. Dami pala eh no. Ito nga yung World Liberty Financial oh. Kaya lang wala yan eh. So ayun, wala yung SHIB eh. Si Komaino lang eh. Si Komaino. Pero kung may tiwala ka sa SHIB, idol no, ako kasi okay naman sa akin yung SHIB eh. Mga lods eh. Kaya nga dati kasi ang hawak ko ng SHIB 100 million SHIB eh. Ay 150. So kinuha ko yung 50. 100 na lang yun. 100. Pero hindi ko na yung gagalawin. Nandun lang yun, mga lodi, kahit anong mangyari. Boss Jeb, may PM ako sa'yo. Hindi ako masyado nagbabasa ng PM eh. Saan ka ba nag-PM? Marami akong Facebook eh. Yung Facebook ko dyan sa may link yan. Medyo tinitignan ko yan. Si ano yun? Ronald Hermo. Idol, check mo XN American-based crypto utility. Ang dami na ito mga pinopromote ng mga coins. Hindi ako masyado interesado na sa mga coins ngayon, mga idol, no? Focus ako sa XRP eh. Junel Nael, shoutout. Jefferson. Alin? Ano yung listed na? Dion Protocol, shoutout sa'yo. Ay, hindi pala. Hindi yun protocol na coins pala yan. Romeo Junior Villanueva, shoutout sa'yo. Phil Habis, ayan, shoutout sa'yo. Hindi na matatakot yan si Putin sa US. Nang ni Zelensky si Biden eh. Magkaiba si Biden tsaka si Trump. Si Biden parang lagi na nanaginip lang yun eh. Si Trump hindi eh. Trump coin effect. They aping it na in now, it's too late. It's dumping. Oh, sige, nasa inyo naman yan mga idol, no? Ngayon yung search nyo, paniniwala nyo, ganun mangyayari. Short nyo na. Si Kiko Kicks Wrong Kilyo, shoutout sa'yo. Swerte ko sa bonk, nakuha ko yun na yung airdrop ko ng bonk ko last December, nag-stake nga pala ako. Ayan, swerte. Congrats idol. Hold lang XRP, sabi ni Aris Manalastas. So ayun mga lodi, no? Sana na-enjoy nyo yung ating news ngayon at overall mga lodi, napakalapit na nitong ating National Crypto Reserve, no? Hintayin na lang natin at syempre ako yung sa SEC tsaka sa hindi ko pa binabalita kasi mukhang manggugulat na lang eh. Yung sa SEC tsaka sa sa Ripple, hintayin natin yun mga idol, medyo malaking epekto nun sa XRP natin. So hindi nyo hinihintay ko eh mga lods eh. So ayun, maraming salamat sa mga nanood mga lodi. Sana enjoy nyo yung ating video ngayon. Kita-kits tayo bukas mga idol. Sabado na pala bukas. Maraming salamat sa mga nanood.
Huwag nyo kalimutang i-like yung video, mga idol. Subscribe sa mga di pa nakasubscribe. Check nyo yung link dyan sa baba. Magandang araw sa inyo at What's up? Subscribe to me and Papa or maybe my dad. So maybe my dad, di ka sigurado. because you're my dad, duh. Well, Gusto mo English? Go. So subscribe to me or I'll get 50K or just anything. Well, so subscribe on my dad. Bye. Yung YouTube ni Clovis nandyan din sa link natin, mga lodi, sa mga gusto mag-subscribe sa kanya. Salamat sagad sa mag-subscribe. Yun lang, maraming salamat mga lods.